초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. At dahil nga 2 linggo lang ang bakasyon ko at ngayon ay mga ilang araw na lang ay babalik na ako sa Dubai, napagpasyahan kong bumisita dito sa lupa ng lola namin dahil mangunguha nga po kami ng dahon na pambalot sa suman dahil nga nag-request ako sa nanay ko na maggawa ng suman. Ito po yung suman latik. So ayan nga po, at sinamahan naman po ako ng aking tiyahin, ang aking mabait na tiyahin na wala po akong masabi. Ayan po, sinamahan niya ako at saka yung pinsan ko at saka yung ate ko. Ayan nga po, kahit po matanda na po siya, ay nananakit na po yung balakang niya dyan. Kita niyo naman po, sinamahan pa rin po ako ng tiyahin ko. So mabait po kasi ito na tiyahin ko. Tuwing uuwi po ako, lagi itong nagbibigay sa akin ng gulay or nagluluto siya sa akin ng gulay. Lagi niya akong binibigyan ng gulay. At ayan nga po, pumunta na kami, hinahanap na namin dyan yung lupa namin. At ayan nga po, dahil hindi namin mahanap na masyado, hindi na namin matandaan kasi nga sobrang sukal na, hindi na po kasi siya inaalagaan, hindi na po tulad noon na talagang napakalinis at napakaliwalas niya kasi lagi pong tinatanggalan ng mga puno, tinatanggalan yung mga maliliit na puno. Ayan, hindi na po, wala na pong nag-aalaga. At ngayon po, nakarating po na po kami dyan sa kubo na papahingaan ng mga nagkokopra. Diyan din po dati nakatirik yung bahay namin nung mga maliliit pa kami. Ngayon po, hindi na po talaga siya mukhang bahay. Kahit nga po yung kubo na ginawa para pagpahingahan ng mga nagkokopra ay sira-sira na po. Kasukalan na talaga. Ayan nga po, at hinahanap ng tiyahin ko dyan yung citrus namin na tanim kasi may suha at citrus kaming tanim dyan. Hindi na rin niya makita. Nakita niya pero yung mga dahon ay wala na, medyo mamamatay na siya kasi nga napakadami ng puno. Kinakain na kasi ng ibang puno yung sustansya na dapat para sa kanya, kaya mamamatay na siya. At ito po ay yung langka. Meron nga pong bunga yung mga langka kaso hindi pa sapat gulayin kasi maliliit pa. At ayan nga po yung ate ko, hinahanap niya yung mga puno ng dati ng mga langka na kasi marami dyan na tanim na langka kaso wala po talagang mga bunga, siguro kasi hindi na season ng langka ngayon. At ayan nga po, naghahanap pa kami dyan, naghahanap kami dyan sakali na kung mayroong bayabas, kaso nga po wala talagang mga bunga. At ayan nga po, ay pumunta kami dito sa may santol. Yung santol na yan po yung daan papunta sa ilog kasi yung lupa ng lola namin meron siyang ilog kung saan nung mga bata pa kami, alas 6 pa lang ng umaga, nagpupunta na kami doon para maligo at para makapag-prepare na kami papuntang eskwela. At dito nga po sa bandang ito, nakakita yung tiyahin ko ng kailangan namin na pambalot sa suman. Yung dahon po kasi na to ay mas matibay kaysa sa dahon ng saging. Kaya yun ang binabalot, sikat po na pambalot sa amin dito sa Leyte. At ayan nga po, nakita nyo po yan po ang dahon na yan. So ang tawag po sa amin yan ay hagik-hik. So matibay po talaga siya kaysa sa dahon ng saging kasi yung dahon ng saging madali yung mabutas, ito hindi, since nga kasi nga dadalhin ko siya sa ibang bansa, so kailangan matibay na dahon ng saging. So dapat kukunin na namin dyan, pero sabi ko sa tita ko, maliligo muna ako kasi miss na miss ko na po yung dahon, ay miss na miss ko na po, dahon tuloy, miss na miss ko na po yung maligo sa ilog namin dyan kasi napakalamig po talaga. Iba pa rin po talaga yung tubig sa bundok kasi as in parang yelo, parang nagyayelo talaga siya. Tapos hindi siya yung hindi siya yung tubig na pag naligo ka na
lalamigin ka. Ito yung klase ng tubig na pag naligo ka kahit malamig, parang minamasahe yung katawan mo. Ang sarap-sarap niyang magbabad. So ayan po, at pumupunta na kami doon, at naririnig ko na po dyan yung lagaslas ng tubig. Ayan po, malapit na po kami dyan sa tubig na or sa ilog namin. Napakasarap sa tenga na marinig yung lagaslas ng tubig. Bumabalik sa alaala ko nung mga bata pa kami, yung pagtatampisaw namin, naglalaro, dyan kami naglalaro ng mga kapatid ko. So ayan na po, malapit na po kami. Nakita nyo naman po yung kapaligiran, kailangan na po talaga siyang linisin, kailangan na po talaga siyang tanggalin yung mga puno para maging maaliwalas. Wala na po kasing nag-aalaga dyan, kasi wala na po yung lola at lola namin, patay na po sila. Tapos yung mga tita tito ko, malalayo na sila, nasa Maynila yung iba, kami naman nasa may bayan na kami. So at saka yung tatay namin, hindi na siya ganun ka bata, hindi niya na nadadalaw. So at ayan po, at pamalapit na po kami dyan sa ilog. Sobrang excited ako dyan kasi malapit na. Excited na akong maligo. May dala nga po ako dyan na shampoo, kaso shampoo lang. At ayan nga po, nakita nyo po yan. Yan po yung ilog. Yan po yung ilog namin. So makita po, napakalinaw po yung ilog na yan. So hindi lang po kasi talaga siya naalagaan ngayon, kasi nga hindi na po kami nakatira, wala na pong nakatira. So kung bumaha man, madami ng baha dyan na nangyari, hindi na siya katulad ng dati. Kasi kung may nakatira pa dyan, maraming maglilinis dyan. Yung mga dumi-dumi dyan, yung mga bato, aalisin para medyo malalim ng onte. So ayan po yung ilog. Ayan yung tita ko, namimiss na din niya yung ilog na yan, kasi dyan din po sila lumaki na magkakapatid. Ayan nga po. So naalaala ko dyan yung mga kabataan namin magkakapatid. Nakita nyo naman po, napakalinaw. Dati sobrang ganda po niyan, sobrang lawak. Ngayon hindi na po namin alam kung bakit lumiit yan, pero dati malawak po yan, malawak ang sakop niyan. Ayan nga po, ayan, nakita nyo naman po, napakalinaw po siya, malinaw po yung tubig. At ayan nga po, nagtampisaw na po ako dyan. Ayan po, sobrang saya. Nakita nyo naman po, na pati pa ako nakikita nyo sa sobrang linaw. At saka hindi po siya katulad ng ibang tubig na pag inapakan mo, talagang lalabo. Yan hindi. At ayan nga po, at naligo ako. May daladala akong shampoo, pero shampoo lang, wala pala akong dalang sabon sa katawan, para lang ma-experience maligo. So, at sobrang saya ko dyan. Nakita nyo naman. Ayan, nakapag-shampoo na nga ako. At ayan nga, at lulublob na naman ako dyan. Sobrang lamig. At nakakita nga po ako ng isang suso. Yan, suso, maliit lang po siya. So hindi po ako nakakita ng madaming suso ngayon. At hindi ko alam na dati po kasi maraming suso dyan eh. So at ayan nga po, habang naliligo ako, napasukan ng tubig ang aking tenga. Ayan po, so pag ganyan po kasi napapasukan ng tubig ang tenga, ganyan lang po yung ginagawa, inahampas-hampas lang po para mawala. So ayan, at nawala na nga, at bumalik naman ako sa tatampisaw dyan. Sobrang nakaka-relax po, ibang iba po talaga ang tubig dito kaysa sa tubig ng Dubai. Kahit nga po yung tubig na sa gripo, dito po talagang ang sarap-sarap ng maligo. Yan, enjoy nga po ako dyan. Sobrang
para akong bumalik sa pagkabata. At ayan nga po, nagkikwentuhan kami ng ate ko dyan. At sabi ng ate ko, tinuro niya sa akin yung isa pang mas malalim dati. Pero gusto niyang puntahan. Pero sabi ko, wag na kasi nga ang tagal na ng panahon na wala kami dyan, mababaw na rin yon. At saka itinuturo ko nga po sa kanya kung saan dati yung mga malalalim na parte ng ilog. So, hindi ko na pinuntahan. Itinuro ko sa kanya na ito yung dati na na pinupuntahan namin para maligo. At ayan nga, na kung pagbalik namin nakakita ako ng panahon, ayan po, yan po yung pagkain namin. Dati po kasi hindi namin kailangan ng pera para pambili ng snack. Yan po kasi yung snack namin nung kabataan namin. Ayan po, para po siyang matamis po to, mga buto-buto. Bali, ayan, ipapakita ko po sa inyo kung ano itsura ng laman yan. So, buto-buto po siya na pag kinain mo, matamis, na medyo maasim-asim. So, ayan po, snack po namin yan noon. Hindi namin kailangan ng pera para makakuha ng snack. So, masaya po talaga ang buhay probinsya. At hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood.